Good morning. Mapagpalang araw. Kumusta na ang lahat? For today's video, magluluto tayo ng shrimp na ginatan. Kaya ang gagawin natin ngayon, ang una na kong gagawin ay babalatan muna. Ayan. Ayan. Babalatan ko muna, tapos pagkatapos ko nabalatan lahat, tsaka ko tanggalin ng itim-itim yung nandito sa likod. Hindi katulad ng unang naluto ko na hindi ko yung binalatan. Tingnan nyo, lahat po ng mga hipon dito, pag bumibili sila, wala ng ulo, pinapatanggal na. Kasi ayaw po nila ng ulo. Hindi po sila kumakain dito ng ulo. Eh yung sa atin yun ang masarap sa ulo, kasi doon na nasisip-sip ba yung lasa ng ng hipon. Yan. Gagataan ko po, hahaluan ko ng sitaw, okra, tsaka kalabasa. Kasi may kalabasa kami na fresh, hindi nakalagay sa freezer. And mamaya na ulit. Ito na po, tapos ko na pong nabalatan lahat. Tatanggalin ko na po yung itim. Ganyan lang po tanggal. Kasi pag hindi mo po yan natanggal, para kang kumakain ng buhangin. Puputol-putol kasi. Kaya kailangan tiyagain lang na tanggalin. Yung mga iba napuputol talaga siya. Kaya yung sabi nila, nilinisan na daw nila. Pero inuulit ko kasi may mga napuputol, hindi na nila inuulit. Ayan. Ang itim. Kasi pag hindi mo yan nilinis, madidisappoint ka kasi para kang nangangat-ngat ng buhangin. Napuputol siya. Haba, ang laki, Nung nandoon naman ako sa Qatar, ang binibili ng amo ko, yung frozen na, yung malinis na talaga. Ang puti-puti ng hipon, wala kang makikita itim. Frozen na siya. Tapos pag niluluto namin, yun din nilalamas ulit sa asin, tapos sa kurkum, tapos pag malinaw na yung tubig, ibababad mo na naman siya sa sa vinegar. Pero pag naluto, masarap din. Ilasang hipon pa din, pero hindi na siya fresh, matabang na yung yung lasa na wala na. Dito naman yung amo ko, hindi siya bumibili sa mall na naka-pack na naka-frozen. Ang binibili lang niya talaga sa mall, yung chicken. Pero pag binibili niya bagong yung bagong salpak pa sa plastic. Kasi malambot pa eh. Mamaya na ulit. Pagkatapos ko po dito, lamasin ko po siya ng asin na kurkum. Tapos pag malinaw na yung tubig niya, hugasan ko siya ulit ng vinegar. Ganito po paglilinis ng ipon dito. Kaya ito more than half kilo, mga 7 grams. Matatagalan ako kasi marami. Gagataan ko po ito. Mamaya na ulit.
Pagkatapos ko hinugasan 2 beses, tapos lagyan na natin ng asin at kurkum. Lamasin na natin ng lamasin ng asin at kurkum para mawala po ang amoy. Pag malinis na po, tsaka ibababad natin ulit sa suka. Mag-uumpisa na tayo magluto, guys. Unang-una, lagyan natin ng mantika. Siyempre. At isusunod na natin ang ating sibuyas. Hindi pa ako nagluto kaagad kasi maaga pa naman. Ang time dito ay 11:35. So, hipon lang ito. Madali lang. Kaya, lagyan na natin ang ating sibuyas. Ganyan po ako mag-isa. Inuuna ko po ang sibuyas. Kasi ang sibuyas po ay matagal maluto. Ang bawang madali lang maluto. Ayan, mamaya na ulit. At lagyan na natin ng bawang. Ayan, tignan nyo guys. Huli kong hinulog yung bawang. Nag-brown na siya. Pero yung sibuyas, hindi pa rin. Kaya tama na yan, luto na rin yung sibuyas, brown na yung bawang. So ilalagay na natin yung ating hipon. Nakita nyo naman po kung gaano po kalinis yan hinugasan. Wala po talaga silang maaamoy. At isunod na natin ang ating ginger. Ang ginger ko po frozen. Kinustos ko po, tapos nilagay ko siya sa freezer kasi pag hinayaan lang talaga siya sa ref, kahit nasa ref, pag matagal mabubulok din. Kaya so ang ginagawa ko, kinukustos ko, niyayad-yad ko, saka ko nilalagay siya sa freezer. Mamaya na ulit. Ito lang po yung ating mga gulay. Ito nakahalo na ang sitaw, okra, frozen po yan. Ang fresh lang dito yung kalabasa, hindi ko nilagay siya sa freezer. Tapos ito coconut milk, tapos curry, paminta, at saka powder Maggi. Yun lang. Hindi ko na po lalagyan ng kung ano-anong baharat. Basta curry lang at saka paminta. Yun lang. Mamaya na ulit. Hello. Ito na, hinulog na natin yung ating bigas. Half cook lang po yan. Hinulog ko na rin po yung bata, yung kalabasa. And lagyan na natin ng Maggi powder. Ayan, nasulat-sulat. Lalagayin na po natin ang kanyang gulay. Na po yung kanyang kanin. Half cook lang po siya. Na-drain ko na po yan. Ganyan po ang pagluluto ko ng kanin. Nakababad ng mga 30 minutes. Tapos pakuluan. Tapos pag half cook na siya, i-drain. At yan na siya mag-i-in-in. At masarap po pag nilagyan ng olive oil. Yan, ganyan lang.
po yung ating, hindi ko po siya tinatakpan para hindi po lalabnaw yung kanyang gata at yung gulay natin hindi madidiscolor. Ayan, luto na ang ating gulay. Isasalin ko na po siya dito sa harara. Ayan, nagpausok tayo kasi alam nyo naman yung hipon na iluto maamoy. Ayan.